hindi, ito ang gustong buhay. Gusto ko mag-inom, gusto ko magbarkada, gusto ko ganyan. Ay, kini-question ko si Lord na, Lord, bakit nung nasa Baguio ko, ba't di mo ako hinanap doon? Kasi, bakit dami kasing bawal? At that time, masasabi ko na parang, oo, nung ginagawa ko yung mga yon, itong buhay na gusto ko. Kaya hindi kasi pagporket pumupunta ka ng church is santo ka. Yes. Parang church is, para sa akin is, for sinners. Yeah. Lord, deserving ba ako? Hey guys, welcome back to the Encounter Podcast, and for today, this is our third episode, and I'm happy today again na makakasama ko yung isang kuya namin sa small group namin, sa VG group namin, meaning this is the group of men na meeting together once a week para mag-pray, para matuto sa word ni Lord, doing life together, and so I'm happy to be with him and nag-yes sa podcast na to, and let's all welcome Kuya Ryan. Welcome, Kuya. Thank you, bro. Thank you, Kuya, for saying yes to this podcast. Oo naman. Happy ka ba? Oo naman, for God's glory. Yeah. And salamat rin sa buhay mo, bro. Yes. So, I've known you, Kuya, sa small group natin, sa VG group natin, and you've shared a lot of your story, and na-inspire kami. And Sana. So, for sure naman. And so, my first question is that, Kuya, can you share to us yung life story mo before coming to faith or before encountering the Lord? Okay. Ako kasi, bro, nung high school, nasa Christian school kasi ako. Okay. So, parang may mga chapel time kami. Actually, dun ko na na-encounter si Lord. Ganon. Okay. Tapos, after nun, nung nag-college na ako, parang hindi ko pa alam ang backslide that time. Parang doon na ako nag-backslide na, kasi nung college, parang dito ko na nakita, parang, may freedom. Parang ganon. Kaya para sa akin, parang ang saya pala nito. Hawak kong schedule ko, sa mga classes, ganyan. Nagkaroon ako ng mga barkada. Yan, dyan na pumasok yung mga inom. Kasi hindi naman talaga ako mainom, pero dahil siguro sa peer pressure, Yeah. ganon. Tapos, Tapos, barkada talaga. uso kasi yung dito sa Baguio kasi malamig. Yung ganon, na parang kung hindi ka sasama, parang hindi ka rin kasi in. Yeah. Hindi ka nila papansinin sa school. Oo. At saka, dyan rin, nagsimula rin na din dyan yung Yossi, ganyan. Okay. So, itong mga to, yun yung mga up until dito rin, I mean sa Baguio, parang marami rin yung ng marijuana, ganyan. Parang, alam mo yun, may mga friends ka na, kung yun nga, kung ito yung mga friends mo, naniniwala siya doon, bro, na tell me who your friends and I'll tell you who you are. Yes. Yung ganon. Kaya, noon that time, parang para maka-fit in ako, yun, parang pagpapatikim, isa lang beses naman yun. Pero syempre, alam mo pa rin kung ano yung tama at mali, ganon. Pero yun yung mga ginagawa ko noon, bro. Up until, naging lifestyle na. Wala na, ganyan. Up until, yun nga, parang, nung rin yung mga kasama ko, nag-apply sila abroad, ganyan. Tapos nakuha sila sa ibang bansa. Ganyan. Ano yun kayo after college na? After college, nakagraduate na kami. Tapos, tara dito, ganyan. Parang parang sinasabi na ang nasa isip namin noon, freedom to. Kasi, tawag dito, parang, alam mo yun, nakawala ka. Hindi ka wala nang magmo-monitor sa'yo na uuwi ka. Kasi nakatira ako sa parents ko eh. At the same time, yung age, kumbaga, di ba? Parang 18 or above. Parang, andun ka na sa, pwede ko nang gawin yung gusto kong gawin. Parang, I'm free. Parang ganon. So, yun yung mga sinasabi nila noon. Kaya, ayun na rin, sinabi ko rin na gusto ko mag-abroad. And, yun. Doon ako na and ganyan yung buhay ko na, it's with friends. Happy-go-lucky, ganyan. Kaya, yung sa environment talaga, Kuya. Pero nung high school ka na yun, Kuya, is there someone na nag-share sa'yo nung word or so happen na parang because yun yung ginagawa nila before kaya, sige na nga, parang dito bro, nung high school naman ako, this Christian school, dito rin kasi may mga chapel time kami. Parang dun ko unang nakilala talaga si Lord.
Okay. And meron kasi akong best friend, ganon, na sila yung may-ari ng canteen. So, siya yung Christian talaga yung family nila. Siya yung nag-invite sa akin sa youth night. Oh, that's Ganon, right. may mga youth night nun na parang, uy Rai, sama ka. So ayun, pupunta kami mag-youth night kami. Tapos, naaalala ko, sa Prime Hotel pa yun dati. Ayun, and alam mo yun, parang goer ako. Parang nakikinig lang ako. Pag nandun kasi ako sa sitwasyon na yun, pag nandun ako nakikinig, parang lahat, parang Lord, very repentant yung heart ko. Mm-mm. Pero by the time umalis na ako sa Prime Hotel, parang wala na. Yeah. Parang nakalimutan ko na lahat ng mga sinabi. Parang ganon. Parang during those times na naririnig mo lang sila, pero paglabas mo wala na. Wala Parang na. ikaw ulit yung Ryan before, mga ganun, doing what you want, parang ganun. Correct. Oh, Pero bro. kasi kuya, yung life, blessing lang din talaga that at the early age ng life mo, na-encounter mo na si Lord. Pero yun nga, parang sabi mo kanina, yung pressure na parang syempre hindi ka in sa trend or sa friendship na meron ka before, kaya you drifted away. And yun nga, yung sinasabi natin yung term na backsliding. And wala bang nag-guide sa iyo or wala ka bang nilook up na para somewhat magturo sa iyo, mag-guide sa iyo in a life that is honoring the Lord? That time, bro, nung high school, wala. Parang yung best friend ko lang na yon yung nag-introduce sa akin kung sino si Lord, ganyan. Pero at the same time, dahil mag-best friend kami, alam namin yung mga kalokohan ng bawat isa. What age ka nun, kuya? Ay, ilang taon ba ako niyan? High school. Oh, mga high school. Ay, ilang taon ba ang high So, school mga dapat? nasa 13th, 15, Oh, mga ganun, ganyan. 16. Dyan sa mga age bracket na yan. Tapos, ayun, parang kasi dahil mag-best friend kami, hindi naman santo yung best friend ko na pero maraming kalokohan. Marami rin kaming kalokohan. Kaya alam namin. So, hindi talaga siya nag-strike sa akin yung parang inintroduce niya nandoon. Pero yung model na dapat siya yung tinitingala. Yung parang yung hindi niya na model yung senior niya sa akin. Okay. Ganon. Parang as we grow along na lang, nung naging Christian na ako, doon na lang kami nag-connect na, uy, Rai, parang ganyan. Pero that time, wala kasi akong mentor or somebody na mag-guide, ganon. And para sa akin kasi that time, siguro kung meron man akong mentor, kasi nung nasa Christian school ako, kaya rin siguro ako nag-backslide kasi hindi ko pa alam that time. Nung high school kasi ang daming bawal. Ganon. din. Parang ang daming bawal sa isang Christian school. So parang ang nakita ko doon is, ay, wag na. Kaya nung nag-college ako, parang, this is freedom. Parang ganon. Din. Oo. Parang yun kasi yung parang, syempre, in every generation, di ba? Yung merong trend, merong gustong gawin yung mga friends natin. Sometimes, parang, syempre, bakit ginagawa nila yun? Masaya sila dun. Okay lang naman sila. Bakit sa amin hindi? Mga ganun. Pero yun nga yung parang reality ng sinasabi natin na Christian life. Though now we can be happy doing the things that we wanna do. But yung question kasi minsan is it really honoring the Lord? Yes. Diba? And still, yung will pa rin ni Lord. Pero yun nga yung kahalagahan talaga ng if you really journey your Christian life, na you have to have someone na magka-guide sa'yo, doing life together, para mas hindi natin pwedeng sabihin na, ay, Kristiyano ako, kayang-kaya ko to, alam ko to gawin, alam ko paano harapin yung mga pagsubok, but it's really hard because Christian life is a journey with the co-believers, para mas mag-grow natin yung relationship natin, yung community ba? Para syempre yung experiences, yung mga problems na merong mag-help sa atin, magturo sa atin. So, nasabi mo kuya that after ng college mo and then yun nga nagkayayaan kayo abroad. Anong abroad ang napuntahan mo naman? Ay punta kami ng Singapore, bro. Doon na yung kumbaga for work, di ba? Oo. And then doon na nag-start. Anong work mo doon kaya sa Singapore? Bali nung pumunta ako doon, bro, graduate ako, IT graduate ako. Pero nung pumunta kasi ako doon, mahirap maghanap ng trabaho. May nag-hire sa akin
sa gym bilang isang concierge. Oh. Ganon. Ano yun? Ano yung ginagawa ng concierge, kuya? Parang sa front desk. Parang Okay. exclusive gym kasi siya. Ganon. Tapos, doon ako hinire. Ganon. So, okay, na-enjoy ko naman kasi nandun ako sa Singapore. Mm. Ganon. Pero, kakaiba ito sa IT talaga. As in, Na tinapos mo. Oo. And, that time yun, habang doon ako nag-work, naghahanap ako ng trabaho, may mga ibang kabatch ako na nandun. Parang nalaman nila na, uy, Rai, meron kaming opening. Ganon. Nag-apply ako, tapos doon na nag-start yung IT na trabaho. Ganon. Paano yung process and how was the experience living yung life mo sa Singapore? Malaking adjustment siya, bro. Kasi, kumbaga, yung mga ginagawa ko noon sa Pilipinas, nasabi ko, hindi, mag-abroad ako para makakainom ako kung kailan ko gusto. Yung talagang freedom, doing na- the things that you want to do. Oo, nauuwi ako kung kailan ko gusto. Parang gagamitin ko yung pera kung saan ko gustong gamitin. Yung mga ganyan. Naging, yan yung mga things na, nung nandun na ako, parang naging reflection sa akin na you'll never know what you've missed until you've lost it. Yeah. Parang ganyan. Kaya, ang ganda nun na. Bro, kaya nung nandun na ako, so may mga times rin na, nung nandun na ako, siguro for the first 3 months, or sabihin mo ng at most 6 months yon, yung first 6 months ko doon, kung maaalala ko yung parents ko, ganyan, mga kapatid ko, ganyan, umiiyak ako. Nasa train ka man, nasa bus ka man, nasa trabaho ka man, na parang sabi ko, grabe, ito yung nawala sa akin. Kasi 'di ba, parang nung ako, gigising ka, may pagkain ka na, Yes. yung mga ganyan, na wala akong ginagawa. Hindi naman ako tamad, pero may mga ginagawa rin sa bahay. But, seriously, yun nga, yung para sa akin, yun yung mga, sabi kong ganun. Parang na-take for granted mo siya. Doon ko na-take for granted na iba rin pala pagkasama mo yung family mo talaga. Ganon. Grabe lang kasi yung living the life na sinasabi natin nga na getting out yung mga bagay-bagay na parang nag-hold sa atin, holding back na to which we call freedom. Minsan doon tayo napapahamak Little did we know that yun nga parang tinitake for granted natin the things that we have, the people that we have, thinking that of course we want to feel the happiness that this world is giving or offering. Correct. Pero little by little, hindi natin namamalay napapansin na nadidrift na tayo sa real purpose natin, yung identity natin, para lang masabi na, hindi, kailangan kong mag-fit in sa mundo. Kailangan kong maging, pasok sa trend, mga ganun ba, di ba? Hindi, kailangan ko rin maraming barkada. Pero somewhat, yun nga, parang it will really destroy us if we are not careful. May mga good naman na talagang naibibigay ng mga barkada, di ba? But at the same time talaga kailangan din natin maging mindful. Magbibigay ba talaga sa akin ng good sa life ko? 'Di ba? So living sa Singapore, kuya, are there any more struggles na na-experience ka living your life alone sa Singapore? Struggles, bro. Oo, kasi alam mo yun, parang it taught me to be independent. Ganon. Parang nung nandito kasi ako sa Pilipinas, lahat nandyan na Dependent. Oo. Kumbaga. Oo, dependent. Ganyan na, alam mo yun, parang pagising mo, may pagkain ka na, uwi ka na, parang nalaban na yung damit mo, naplansya na yung damit mo, lahat. Pero nung nandun ako, lahat akong gagawa. So, I mean, the struggles rin is, dahil hindi ko nga siya pre-practice nung nandito sa Pilipinas. So, yung pagiging independent is, nasubukan kong mag-budget ng pera ko, na mag-grocery, maglaba, lahat. I mean, para sa akin, and there are times, dun ko rin, it is an eye-opener para sa akin na, kailangan kong, hindi ito pwedeng puro inom lang. Yeah. So parang, there is more to life than this. Ang galing lang kasi parang blessing in disguise siya. Parang yung thinking mo na makawala because you are looking for freedom nga, going to Singapore. But then, blessing in disguise siya dahil parang na-discipline ka naman.
Yes, in bro. really doing the things, yung reality ng life. Yun nga, sabi mo na you have to do the things on your own. Hindi ka na pwedeng parang maglaro-laro lang kasi di ba OFW, siyempre, ang hirap ng buhay Oh, doon eh. Doing your yes, life bro. alone, trying Mm. to face the things and challenges, hindi sa sarili mong country, Yes. sa ibang bansa. And kailangan mo maging mindful sa action mo kasi hindi naman pwedeng gawin mo lang yung mga gusto mo doon. Totoo yan. Di ba? Magkalat ka doon or whatever you wanna do kasi ibang bansa yun eh. At what point mo na-realize na kailangan mo si Lord sa buhay mo, or what made you go back kay Lord? Okay. Alam mo bro, honestly, ano lang, yung pinag-uusapan natin before this is yung relentless pursuit. Yeah, relentless pursuit. Alam mo, parang yung ang hinahanap ko doon, freedom. Little did I know na pinupursu ako ni Lord sa Singapore. Parang, pwede naman sana dito sa Baguio eh. Diba? Oo, din. Pero bakit kailangan ko pa mag-abroad for me to find Him? Actually, parang ang nag-speak sa akin that time, Lord, ba't dito pa kita nahanap? Hindi, ikaw ang nahanap ko. Yes. It's because blindsided ako nun. Mm-mm. Dito nung nandito sa Baguio. I was parang, hindi, ito ang gustong buhay. Gusto ko mag-inom, gusto ko magbarkada, gusto ko mga ganyan. But, nung nandun ako, alam mo, maraming mga Pinoy sa Singapore nag-invite sa akin. And ayun, nung nandun na ako, meron yung time na, alam mo yung pagpasok mo pa lang ng auditorium, miyak na ako. Kasi parang, alam ko na I needed the Lord. Kasi, parang yun na yung nag-speak sa akin. Yun na may peace na. Nasabi ko, Lord, ang tagal kong, parang yung longingness, doon ko ulit na feel. Kaya sabi ko, gusto ko to. Pero same thing, ganun pa rin, hindi siya naging overnight thing. Kasi paglabas mo ng church, pag nasa trabaho ka na naman ng Monday to Friday, iba ka na naman. Yes. Yung parang ganun. So, dito ko naman natagpuan yung mga taong, dito na ako nagkaroon ng mentor. Okay. That led me na parang nangungulit, na parang nag-i-invite sila sa, ang tawag kasi namin doon, life group. So parang, uy Ray, life group tayo. Parang, yun nga, sabi ko, ang habol ko talaga doon, pagkain. Kasi kung namimiss mo ang Filipino food, nandyan ang mga Filipino community. Filipino community. And para sa akin, sabi ko nga, bakit kaya too good to be true tong mga to? Ang babait nila eh. Kaya sabi kong ganun, totoo ba to? Sabi ko. Kaya nga sabi ko that time, magkamali lang tong mga to, alis ako dito. But, iba si Lord. Doon niya ako inano na, God prove your own. Oo, up until to the point na parang, parang ilang months na akong tuloy-tuloy na nag-a-attend. Until, alam mo yun, parang habits. Naging habit ko na siya. Tapos, yung habit na yun, naging lifestyle ko na siya. So, kaya pag hindi na ako nakapag-church or hindi ako nakapag-life group, hinahanap na. Ganon. Because I'm longing for that, yung presence ni Lord. Yung pupunta ako nun dahil gusto kong isik si Lord. At the same time, nandun rin yung friends na fellowship, yung mga totoong tao who would speak life to sa akin. Yun, yung hindi kasi sila yung parang, kaibigan na ito-tolerate na lang nila lahat. Hindi. Dito na ito yung mga kaibigan na parang they would speak yung truth sa'yo. Na ganun, kung anong makakasira sa buhay mo. And sabi ko nga ganun, hindi ko nahanap to sa mga dating mga barkada. So, ayun, that's the reason why nagstay rin ako, because saan ko ba hahanapin to? Nobody spoke the truth sa akin kundi sila. Kaya ako nagstay. Yun. Ang galing ko yun, no? Kasi yun yung parang you have to surround yourself with the right people. Kasi yun nga yung sinasabi na if there's 5 people na magbabarkada, manginginom, tapos nandun ka, pang-anim ka na manginginom. Like, because they will influence you of who they are. And kung ano yung environment mo, malaking bagay talaga yun na makaka-affect sa life mo. Yes. And maganda lang na parang nung na-invite ka sa church ulit, surround ka ng right people, yung environment ng spiritual life, then eventually naging ganun ka. And then yung
mentor na wala ka Ah, before, yes. nagkaroon ka. Parang yun yung parang redirection nga ni Lord na Yes. Mm. minute ka, in-encounter ka sa lugar kung saan hindi mo naman inaasahan. Yes. At the same time, you are running away from the reality of life here in the Philippines. Oo. But then, yun nga, God pursued you. Yes. Hindi kita susukuan na, di ba? Parang yun Grabe. eh, di ba? Oo. Ma-realize mo na, oh Lord, thank you kasi yung grace mo in pursuing me, Mm. the love that you have for me, na meron pa rin akong purpose Oo. sa life na to. Kamusta ko kuya yung life na bumalik ka sa church, sa spiritual side? How was your experience doing your life sa Singapore na meron ka na si Lord ulit sa buhay mo? Ay, ayun, bro. It's not perfect. Hindi siya madali. There are a lot of... Kasi parang, ano na yun eh, doon na pumapasok rin yung nakita ko kung paano ako ginaid ng nung mentor ko. He modeled that para sa akin. Yes. And, alam mo yun, hindi magsa-stop doon eh. Up until kailangan ko na rin mag-mentor ng iba. Pang hindi lang dapat ikaw yung na-mentor, dapat ikaw din maging mentor. Oo. Yun yung challenge niya, which is parang sabi ko, ako talaga, ganon. Parang mahirap paniwalaan, but yun nga eh, yun yung sinasabi natin na parang, Lord, deserving ba ako? Ganon. Parang, ito yung mga nangyari sa akin eh. Anong isi-share ko dito sa taong to? And that, at the same time, yun ang sinabi ni Lord eh. Parang yun ang i-share mo. Kasi yun yung totoo. Yeah. You don't need to sugarcoat everything. And yun, parang hindi naman pinili ni Lord yung mga magagaling. Yeah. Yes, chosen yung mga taong Totoo. sinful. Yeah. Kaya ako ang realization ko lang, no, bro, parang hindi kasi pagporket pumupunta ka ng church is santo ka. Yes. Parang church is, para sa akin, is for sinners. Yeah. People who are Lost. Yeah. in need of a savior. Yeah, yung broken people. Kasi parang yun eh, kumbaga in the term of health, church should be a hospital Yes. that people needs to go in order for them na magamot. Kasi ang sakit natin, ang bottom line ng sakit natin is sin eh. Regardless Exactly. of what kind of sin, we are all sinners. Yes. And the only cure that we need is the Lord Jesus. Mm. And so that's yun sana yung church, 'di ba? And so ang ganda lang kasi na nangyari ulit yun sa buhay mo. And yung grace nga ni Lord that He did not give up on you. Yes, bro. Yung life mo before na bumalik ka kay Lord sa Singapore, masasabi mo ba na happy ka doing the things like pursuing yung freedom na ginusto mo, doing vices? Nagkaroon ka ba talaga ng happiness in those things? Ay, honestly, bro, hindi eh. Kasi, I was chine-chase up. Ito yung mga naging prayers ko kasi nung natuto na akong mag-devotion, lagi kong binabalik yun kay Lord eh. Parang, question ko si Lord na, Lord, bakit nung nasa Baguio ako, ba't di mo ako hinanap doon? Okay. Bakit hindi mo ako inano doon? Tanong ko yun kay Lord eh, kasi mali naman pala, bakit kailangan ko pa mag-Singapore to be able to see this? Na parang bago mo ako mahanap, ganon. At this time kasi, alam mo yun, ito yung sinabi yung sa akin na naaalala kong sinabi ni Lord is, yun nga yung free will eh, ni Lord. Ito parang hindi niya sinabi na parang dapat sa akin, kaya hindi. Yeah. He gave us the choice. Sabi ko nga, ang reflection ko doon, nasa Christian school ka na nga eh. Yeah. Ikaw naman ang umalis. Yeah. Ganon. And kasi feeling ko, ang dami kasing bawal. At that time, masasabi ko na parang, oo, nung ginagawa ko yung mga yon, itong buhay na gusto ko. Kaya nga nag-Singapore ako eh. But, nung nakilala ko na si Lord, it was destroying me inside. This would not sustain me for a lifetime. Ganon. Have you questioned God during those time na bakit ganun yung nangyayari sa life mo? Do I still have purpose? What is my purpose dito talaga sa mundo nung doing those vices sa life ko? Parang hindi, bro. Parang hindi ko siya question. But, kasi nung ginagawa ko yung mga time na yon, para sa akin, it is living the life that gusto ko. The dream. Oo, parang Dream ganon. life. Kasi parang,
alam mo yun, parang gusto ko uminom eh. Walang nagbabawal sa akin. Gusto Yeah. ko to. Ganyan. Yan, pati yung, alam mo, parang, ang cool kasi dati, pag nag-yosi ka, lalo na dito sa Baguio na parang, parang feeling ko ang cool ko nun. Ganon. So, I never questioned. It all came back na parang it's all a realization nung, yun nga, nung may relationship na ako kay Lord. Was it hard, Kuya, na i-let go yun? Yung mga vices mo, having the Lord in your life? Oh, yes. How was the process, Kuya? Ay, grabe. Alam mo, bro, nasa Singapore na ako. Kailangan kong ihinto ang yosi. Dahil rin, ang mahal ng yosi sa Singapore. And, kasi, to be honest, pagbabasahin mo, medically, hindi mo pwedeng ihinto agad ang yosi. And, doon ko naririnig yung mga in the word. Parang yun nga, faith comes by hearing of the word of God. And tuwing nag-a-attend ako ng church, ganun eh. Na parang, Lord, kailangan ko nang ihinto yung pag-yosi ko. Ganun. And, alam mo, dito rin ako natuto mag-claim ng promise niya. That every time may na-encounter akong promise sa word ni Lord, every time I spend time with Him, yun nga na parang, I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, sabi ko, gusto ko nang huminto sa pag-yosi. Yeah. Because I could not share of who you are if you haven't, kung hindi ko may titigil to. Parang ganon. Kung anong testimony. Kaya ang ginawa ko, yun, I can do all things through Christ who gives me strength. Dinideclare mo talaga siya. Dinideclare. And hindi siya naging madali rin because parang may hika ako eh. So, naging mahirap rin sa akin na mag-adjust kasi parang mamamatay ka eh. Tapos yung may ubo ka, parang ang yung sabi nilang smoker's cough. May smoker's cough, gano'n na parang pag hininto mo. Tapos pag minsan, hinang-hina ako, ganyan. Siguro it happened for 2 months, ganyan. Kaya hindi mo maiisip na ihinto. Parang sabi ko nga, sige, pakonti-konti na lang. Pero hindi eh. Kung binigayan ka ni Lord ng desire sa puso mo, yun talaga you would hold on. Yeah. At saka, hindi lang ako. I mean, may mga friends ako doon, may mentor ako, who would pray for me. Malaking bagay rin yun, bro. Totoo, Kuya. Who would journey. Kaya, para sa akin, it was not my own strength and my own will, but yung support ng isang community who prays for you, na sila rin nagsasabi sa'yo na, you ask that from the Lord because with man it is impossible, but with God it's possible. It's possible. Kaya, ayun, and yung mga yan na encounter ko with the Lord, sabi kong ganon, babalikan ko itong mga to. Yeah. Yun. Kung nakaya ko ito, then what would be harder? Lord, kung anong ibibigay mo, sige. You can conquer. Oo. Yeah. Ganun lang amazing si Lord, no? Parang ang ganda lang kasi, Kuya, that pre-process ka ni Lord sa ganun. Yes. Because I think whatever the teachings and learnings that He showed you during those times, it helped you now sa walk mo kay Lord. Kasi parang yun eh, ang hirap eh. Kasi battling na i-let go mo yung vices and pursuing the Lord, it's really hard. Parang, syempre, may mga times na, mag-give in na ulit ba ako? Still continue. Talaga, if you really want to change, if you really want change in your life, talaga yung desire to do it, yung willingness to do it, yung surrender, surrender mo talaga kay Lord. And yun, surrounding yourself with the right people to help you, para talaga matagumpayan mo siya. You cannot do it alone. Mahirap siya. Yes, and bro. I think the faith to do that is very very inspiring kasi you're able to do it eh. So, kung nakaya mo, kaya rin ng iba. Diba? Yes. And that's the grace of the Lord talaga na nag-work sa life natin. After all those things na nangyari sa buhay mo, what made you naman na decide na bumalik dito sa Pilipinas? Baling nangyari dito, bro, noong 2020, yun nga, yung magpa-pandemic na, na-retrench ako. Ganon. Nawala na ng trabaho and nagstay pa nga ako sa Singapore noon for 6 months. Wala akong trabaho.
And yung community doon, yung mga friends, yung mga leaders ko doon na sila nagbabayad ng rent ko, ganon. Ayun, up until pinagpipray ko na, Lord, gusto ko makahanap ng trabaho, ganyan. Wala eh. So, after 6 months, nag-decide na ako na uwi na ako. Ganon. So, at that time, yun, sinabi ko na rin sa parents ko na uuwi na ako. Kasi, yun nga, na-retrench ako. Ayun, umuwi na ako dito, bro. So, yun. And, honestly, sinasabi ko pa nga, bro, nung nasa Singapore ako. Sabi ko, I would never see myself na magsisettle sa Pilipinas. Okay. Ganon. Pero, ito nga eh, kung ito yung plano mo, Lord, let your will be done. Ito yung sinasabi ko eh. Ito rin naman yung naging prayer ko eh. Na alam rin ng mga kaibigan ko yun, na lagi kong sinasabi sa kanila na pag may mga sharing kami, parang, ikaw, saan ka magsisettle, ganyan. Parang sabi ko, siguro anywhere, pero hindi sa Pilipinas. Ganon. But, ito nga, it's God's will. And ngayong nandito ako, ayun eh, yun ang binigay ni Lord and okay naman ako. Yung ganun. Meron talaga yung redirection ni Lord. Yes. May mga bagay talaga na ayaw natin. But, minsan yun yung mga bagay na gustong Yes. i-deal ni Lord sa atin. Exactly. Oo, bro. So pagbalik mo dito sa Pilipinas, kuya, ano naman yung mga plinano mo dito sa Pilipinas or dito sa Baguio? Paano nag-move forward yung life mo dito sa Baguio? Bro, I would say na binigyan ako ni Lord ng deeper faith. It is because, alam mo bro, redirection talaga na. I believe God has a plan kasi na-retrench ako. Pumunta ako dito and yun nga, pandemic, ang hirap lumabas, nagka-COVID ako, ganyan, and everything na akala ko rin. So, ibig sabihin ko yan, na-COVID ka din? Na-COVID kami ng ate ko, yung asawa niya. Grabe. Ganyan. And ako rin na may comorbidity, yun nga, may asthma kasi ako. Tapos, akala ko rin at that time, kasi that time, alam ko may COVID na ako, hindi ko masabi sa parents ko. Kasi, naliligo ako, yung pagod na pagod ako, yung ganun, wala na akong panlasa and everything. Tapos nung chinek yung oxygen, as in, ang baba, bro. Nasa 50s, 40s. Ang baba. Kaya, nung pinunta na ako sa ospital, ganyan. Ano pa nga eh, ang ginawa ko doon, bro, naglagay na ako sa cellphone. Inalis ko yung lock ng cellphone ko. Naglagay na ako ng mga dedication ko, ng mga message ko sa parents ko, sa lahat. Nag-eulogy ka na? Oo, na ako. Kasi sabi ko, honestly, that time, message. Parang, I'm ready. Lord, sabi ko, I'm ready to meet you. Sabi ko. Kaya iniwan ko na rin lahat ng mga bank accounts, lahat. As in, sana nakilala kita noon. Para na ako recipient. Ayun, bro. But God was good na He's not yet done. Yeah. Ganon. Kasi yun ang sinabi ko na, Lord, because I believe na if my life is done here on earth, then I'm ready to go home. Yeah. Pero that time, parang after ilang days, parang 20 days yata ako doon, which is past, dapat 14 lang, di ba? Pero parang 20 days yata ako. Ganyan. Nakalabas ako, naging normal lahat. Wow. Ganon. But, nung sinabi kong the Lord gave me deeper faith is because yung nangyari doon? Is yung sa kapatid ko kasi namatay siya. Ganon. Pandemic parang, din? Nung pandemic pa rin yun, ng 2022, pero hindi siya namatay sa COVID. Post-pandemic na? Oo. Na siya, cardiac arrest. And, para sa akin, parang, nung time na yun, nung nangyayari yun, nung nawala yung brother ko, masakit eh. Ganon. Parang, first hand kong may experience sa family namin, mawalan. And, masakit. Parang sabi ko, to be honest, sabi ko, na-question ko rin si Lord eh. Ganon. Pero as the days go by, kung babalikan ko siya, na binalik ako actually ni Lord, isn't He so good? Kasi,
yung sabi kong parang hindi ko gustong bumalik ng Pilipinas, pinauwi niya ako because he wants me to spend time with my brother. Parang para sa akin, o nga no, Lord, hindi ko makikita ito if hindi ko i-align yung heart ko sa mga ginagawa mo. Yeah. So I know that the Lord is with me. He is good still in my life. So doon rin ako nagkaroon ng urgency to share His love to all. Sa family, sa friends, sa relatives. Yun. Parang He is just sovereign sa buhay natin. Hindi ko man naintindihan that time na parang, kasi ang hirap, ang bigat sa dibdib. But, yung kung lang marirealize ko na parang, oo nga no, Lord, you're still good. And you are sovereign sa buhay namin. Yun. He's in control. He is in And control. yung part na God is already ahead of us, Yes. He is actually in our tomorrow because He is outside our timeline. He sees us. And yung redirection niya nga na parang He closes door sa'yo sa Singapore, but it doesn't end there. Yes. Every closed door, merong mag-open na bago. Yes. And He opened this new door sa'yo para bumalik dito. Not knowing that He is making a way for you to be with your brother. Yes. And to spend time with him because alam na ni Lord di ba? Na that's na yun nga yung mangyayari sa life niya. And I think pa rin minsan hindi natin naintindihan, di ba? Magkakasyanin natin si Lord, but as we really trust the Lord even more, merong purpose no? And it's all because of His grace. Kaya Yes, talaga bro. niya inalaw niya na mangyari yon. And how ironic kasi yung nangyari sa'yo, Kuya, dahil you found the Lord again sa Singapore, doing your life with the Lord, having the Lord sa Singapore. And then, ganun yung nangyari, sunod-sunod Na-pandemic, nawalan ka ng work, Yes. na-COVID ka, Yes. thinking that, alam mo yun na, is this the end of my life? And then, ganun din nangyari kay brother mo. Yes. How did you manage to move forward with all those things na nangyari sa life mo? Alam mo bro, this is where masasabi ko na you're blessed. I mean, if you're a Christian, nakaka-bless lang to belong to a community. This will help you kasi human as we are, aminin natin na we cannot do it by our own. Para sa akin, nagkaroon ako ng community where I could talk to someone. Yung walang filter ba? Yes. Ganon. Na I can say na parang I'm hurt. Kasi, alam mo yun, nasa word rin ni Lord na there is a season for everything. And at that time, mourning was grabe. Doon ko masasabi na ang hirap. Kasi parang pag naalala ko yung brother ko, parang sabi ko, lagi kong sinasabi na I should have spent more time with him. Parang ganon. Kaya, sabi ko rin na parang, okay. Pero pag kinikwento ko to sa mga friends ko, ganon, yun, they listen. Alam mo yun, and kung ano rin yung pinagpipray nila ako, parang, tara, pray tayo, ganon. And, it is somehow a release. Ganon. And at the same time, nung nagsisearch rin ako, alam mo sa Bible app, doon ako kumuha ng devotion about grieving. And it helped. Yeah. Ganon, na parang, how would you, kasi honestly, kung hindi siguro ako Christian at that time, I don't know kung paano ko siya i-deal But, kasi magiging question doon is parang, is God still with me through this pain? Is He still true sa word niya, di ba? Is He still true? Is He still with me? Does He love me? Lahat Parang the enemy, if you are serving the Lord, ganyan. If you are honoring God, the enemy is working triple time. Yeah. Ganon. Sabi nga, he's like a lion. Yes. Na parang seeking whom he may devour. Every moment yan. Moment by moment. Oo. And at the same time, yun, para sa akin, I was just so blessed na nandyan yung mga tao. Because if the enemy was speaking lies sa akin, there were friends who are praying and speaking truth na binabalik ako kay Lord. Yeah. Importante yun kasi
I mean, kahit kahit sa ang Kristiyano, parang you don't journey alone. Mm-mm. Journey with people who has the same belief as yours. Mm-mm. Kaya, yun, nakatulong yun sa akin, bro. Yeah. Mm. Ang galing lang kasi parang you have the reason to question the Mm. Lord. You have the reason to retaliate, diba? Mm. You have all the reason to turn back from God. Totoo yan. But still, you really surrender to Him. Yes, bro. Diba? And I think the greatest, the true victory that we can experience is to surrender to the Lord. Yes. Oo. Oo. Doon natin ma-experience yung reality ng victory because, of course, when people thought that Jesus was already defeated, Mhm. in 3 days, he rose again. Diba? Yes. Victoriously rose again. And that's what I think yung sa life din natin. Minsan, when we thought that we are defeated, we just have to really surrender to God. Mhm. And then victory will surely comes. Yes. And ang ganda lang kasi na parang yung life story mo, ito yung parang parang very inspiring kasi that you did not give up as well sa faith mo. Mm. As God did not give up on you, hindi ka rin naman nag-give up sa Kanya. Muntik na. Muntik na. Yun nga yung sana gusto kong tanungin, Kuya. Oo. Meron ba yung point talaga na ayoko na kung ito lang din naman ang Christian life? Yes. Dumating ka ba rin sa Yes, ganun? bro. Honestly. Paano yung season or moment ng buhay mo na yun? Oo. Grabe, bro. Yung word mo kanina na nag-e-echo sa akin ngayon is yung relentless pursuit. Honestly, nung namatay yung kapatid ko, I was in shock. Ganyan. Kasi biglaan eh. Biglaan kasi. Tapos, bunso pa namin. Tapos, every time na nasa wake ako, tinatanong ko si Lord. And, nung wake pala, hindi ako nagde-devotion nun. Intentionally. Kasi may time magbubukas na ako, no? Ay, hindi pala ako magde-devotion. Wala ka May tampo. may tampo. Okay. May tampo kay Lord. Ganyan. Sabi ko, no. Sabi ko nga, naiisip ko, parang Lord, nasaan ka? Parang ganon. Parang, of all, Lord, bakit yung kapatid ko? Ganon. Yung mga iba nga dyan, parang gusto na magpakamatay, ba't di na lang yun yung kinuha mo? Parang ganon. But, in all this, sabi ko nga ganon, as days go by, dumating rin sa part ko na, apart from you, Lord, I am nothing. Yeah. And bumalik rin ako kay Lord. And, alam mo bro, dito ko talaga na-realize, no, na the Lord will not leave you nor forsake you. Yeah. Na hindi dahil mabait ka that the Lord is there, that even you question Him, that you need to be true to yourself, that He is there. Doon ko na and naging totoo yung word niya sa akin na the Lord is close to the brokenhearted and crushed in spirit. Paano na yun, bro? Kasi every time I pray, parang Lord, sabi kong ganon, alisin mo yung pain dito. And every time iniiyak ko rin siya, it helps. Hindi siya madali. But I know that He is near. That every time na every time I seek Him, He shows up. Yeah. Ganon. I think yun, Kuya, the more that we are being true kay Lord with what we are going through, what we are struggling or our emotions, if we pour out kay Lord talaga, if we will be honest kay Lord, doon talaga rin ma-experience natin na yung presence ni Lord. Yes. Kasi if we keep on hardening our heart, like, hindi Lord, kaya ko pa to. Hindi Lord, okay pa ako. Parang tayo rin nagsasabi na, Lord, hindi pa kita kailangan. Totoo. I think yun kasi parang even if we, of course, pour out or cry out kay Lord either in a good way or bad way, gustong-gusto yun ni Lord eh. Kasi dun din talaga matitest yung realness natin kay Lord. Yes. How deep is your relationship kay God? Yes. For you to be real sa Kanya. Diba? Yun naman na kaya ka nagiging real kay Lord dahil alam mo na you have this right relationship sa Kanya. Yes. Kaya mo siya nagagawa. Masasabi mo ba, Kuya, na was that the hardest thing that you have overcome sa life mo? Oo, bro. Isa rin yun na parang, honestly, hindi mo kasi alam kung kailan mawawala yung pain eh. But you just need to trust the Lord with the process. Ganon.
Kasi, alam mo yon parang, dito rin siguro ako nakapag, alam ko yung feeling ng mga namamatayan. Yung Yeah. ganun na, ayun, na it's painful, ganyan, and you will never be ready for Mm. it. Kaya, doon rin pumapasok sa akin yung urgency of yung word ni God Yeah. na paano ko ba i-share, ganon, yung and I pray na sana sa akin rin, nakikita yun sa buhay ko. Ganon. Every experience has a life, no? It could really turn into message Mm. if we will just use it for the Lord. Yes. Kasi all those tragedies sa buhay natin, pagka titignan natin lang talaga siya na parang pain or problem or parang season ng life natin na parang nangyari yon in a bad way, talagang ganun lang eh, Oo. yung story. Pero if you will use it as a testimony and a message to everyone, diba? It could encourage someone else's life. Yes. It can give hope, diba? Oo. Testifying what we've been through. Hindi para hindi para i-glorify yung self mo eh. Mm. But we are to really bring yung grace ni Lord on how He became graceful sa atin during those times of our lives. Yes. And so, with your life now, Kuya, what's the difference of having the Lord now sa buhay mo than who you were before? Yung ngayon kasi it's may direction. Mm. At the same time, merong peace. Mm. At may pinanghahawakan ka na, alam mo yun, it's not, parang Lord, not my timeline, Mm. but your timeline. Ganon. And, kasi ito yung rin eh, parang, yung nagbigay ng purpose sa buhay ko. Mm. Na, Lord, sige, parang, marami akong plano eh, sa buhay ko. But at the same time, this is where I could say na parang, sige, Lord, ikaw ang mag-lead sa akin. Yeah. Because I have seen His faithfulness. Nagmula, alam ko na, siya ang nagdala sa akin sa Singapore. Siya rin ang nagbalik sa akin sa Pilipinas. And na ngayon nandito sa Pilipinas, Lord, what's next? Lord, it's up to you. Yeah. Ayun. So, mas meron ka na yung confidence Yes. to trust the Lord. Yes. Because I think, of course, na-experience me how the Lord worked in your life, how He pulled you through Yes. those low moments ng life mo. Kasi parang yun share ko that relentlessly God is pursuing us. Even if we keep on really rejecting God, He is just there. Yes. Pursuing us until the time na parang makikita talaga natin na all our ways, our efforts will not really gives us the fulfillment, satisfaction in life. Only the Lord. And Amen. when we surrender to the Lord, He just there talaga. And that's how amazing the Lord and yung love niya talaga sa atin na pinupursue niya tayo lalo. And so, ano naman po yung pinagkakaabalan mo ngayon dito sa Baguio? Ayun. I mean, ako, actually sa work lang. Ganon, mostly sa work. And then, ayan rin, na sa church, sa multimedia ako ngayon. And ayan, sa mga mentee na binigay rin ni nakasama si Anthony kayo sa life group, ganyan. Yes. And may mga times, pag umakyat yung mga barkada ko, ganon, taking time to share, ganon, and being with them, ganon. Kasi hindi naman porket Kristiyano ka, puro Kristiyano kasama mo. Totoo. There would be times na, alam mo yun, time to minister or share yung love ni Lord sa mga friends natin who doesn't know Him. Totoo yun, kuya, kasi ayun when the Lord encountered us or given us the opportunity to know Him, to make Him Lord sa buhay natin, He will process us Yes. in His way, in who He designed us to be. Of course, parang yun yung natin yung moment natin na parang isa-sacrifice natin yung comfort natin. We will let go yung mga comfort natin, even the people that we used to be with before, friends, families. But along the way, pag pinaprocess tayo ni Lord, eventually He will use us to minister to them. Kaya nga parang hindi siya like, hindi, Kristiyano na ako, dyan na kayo, wala na akong pakialam sa iyo. Hindi ganun eh.
nung na-experience natin yung grace and love ni Lord, it's our time Mm-mm. to share that grace and love ni Lord towards people. Mm-mm. Especially for those people, yung friends natin, di ba? Yung family natin, yung close people sa life natin. Yes. Kasi tayo rin ang gagamitin ni Lord para Mm-mm. talagang maipakita that God is true. Mm-mm. Kasi na-experience natin Yes. And yun nga, totoo yun kasi sa Bible nga, di ba, Jesus sit with the sinners. Mm-mm. Yun yung Mm-mm. sinasabi mo kanina, Kuya, that church should be a hospital. Yes. I mean, in a way na for sinners Yes. Kasi sa church, hindi naman natin masigurado yung perfection I mean, there's no such as Mm-mm. perfection Yes. here on earth. I mean, yun nga, lagi kong ina-explain that positionally you are perfect because of what Jesus has done for us. Mm. But meron nga yung progressive sanctification which is everyday binabago Hindi tayo tayo. ni Lord. Yes. Everyday pinaprocess tayo kasi we're still living in this flesh. Amen. And Amen. there will always be challenges or temptations, mga ganun. But as long as we are living in this flesh, matcha-challenge tayo. Merong sin, temptation. Yes. And we can only be victorious in dealing with all those things if we keep on really surrendering to the Lord. Mm-mm. And I think I think yun yung pinaka one reason, one calling that God has given you now Yes, dito bro. sa Baguio dahil of course, iniwan mo yung Baguio, pumunta ka sa Singapore, binalik ka dito sa Baguio, na parang of course somewhat nabago. Mm-mm. And yung pagbabago sa life mo that God is giving you now the opportunity Yes. to bring that pagbabago sa mga friends. Kasi, di ba, yung mga barkada mo before, Yes. Oo. di ba, little did you know that ikaw din yung gagamitin ni Lord to share Sa kanila. yung sa Oo. kanila. Amen. Amazing lang din talaga yan, no? And hopefully, kasi nakikita ko how really you are willingly, di ba, serve the Lord sa church. Kasi yun parang, hindi, meron akong gagawin ngayon. Maglalaba pa ako ngayon, di ba? Hindi, pupunta pa ako sa barkada ko, makikwentuhan, or may mga ganap pa ako. Pero, pinipili mo na talagang you give your time to the Lord. Yes. And that's really inspiring, di ba? Amen. Kasi, bihira yung buhay natin, parang isa nga lang din Oo. And I think, maganda lang din kasi na nililive out natin yung purpose natin kay Lord, which is really loving God, Amen. loving Him above all, and loving others Amen. as ourselves. And so, thank you for sharing that, Kuya, Oy, yung mga thank you. kwento mo. Thank But you, bro. before we close, meron lang akong final question. Yes, bro. What is one thing you hope people would take away from your story? Siguro that the Lord loves you. Yun lang. And Christian life is not boring. It is very exciting. Hindi ko sinasabing it's gonna be a smooth sailing, but if you encounter difficulties and challenges, allow the Lord to show up in every situation. Yun. And in this journey of life, parang itong buhay natin is iisa lang. So, I just pray na pag may mga tao na if you're a Christian and sinasabi nila na parang, oh, Christian, and they see the imperfections in you, magtuloy ka lang. Because remember, you go to church, it is because you're a sinner who needs a Savior. And dito sa atin is, patuloy natin baguhin tayo ni Lord. Hindi natin, kung gusto mo magbago, para sa'yo lang, gagawin mong magbago. No, hindi mo kaya. And always be reminded to be surrounded in a community who is founded sa word ni Lord, who could lead you, who could rebuke you, because this is a journey para sa akin. And a Christian life really is not perfect. It is a journey. And with all this, sana malaman nyo na kung gaano tayo kamahal ni Lord. And kung mag-grasp lang natin yung love niya, sana yun makita nyo sa sarili nyo how Jesus has loved us. Kasi parang when I think of the cross, He died for me. And on that cross, I don't deserve it. Alam mo yun, parang
hindi ko naman deserve eh. But he still willingly did that. And para sa akin, Lord, in this lifetime, I just pray that i-transform mo ako each and every day. It's hindi dahil Kristiyano na ako for how many years is I am perfect. No, nagkakasala pa rin ako. That's the reason why I need Jesus in my life. Ganyan. And being a Christian, I am proud that I pray na, Lord, when I reach heaven, sasabihin ko na, Lord, I have used all my talents, Lord, that you have given me, and it is all for your glory. Yun lang. Grabe. Thank you, Kuya, for that inspiring message, inspiring story. And for sure, whoever is watching this would be inspired. And thank you for watching this podcast. And this is for our episode today. And I hope you like it and kindly like, share, subscribe para mas ma-update kayo sa mga susunod pa naming episodes. And this is for now. See you for the next episode. Bye.